mahiya naman kayo, di ba? Mahiya naman kayo. O sinimulan niya yan sa mga kickback, mga initiative, mga errata. Tapos sinundan niya ng mahiya naman kayo, di ba? Ang sinasabihan niya yun kami. Alright, magandang araw po sa atin lahat, mga kababayan. Nako po, kahit po itong si Congressman Toby Chanco ay aminado na yung sinabihan na mahiya naman kayo ay ang mga kongresista, no? Dahil aminado nga itong si Toby Chanco na yung korupsyon na pinapatamaan ni Bongbong Marcos, particularly sa issue po ng flood control na sinasabing kailangan may managot, ay ang mga kongresista na di umano'y kongresista, mga kontraktor pa, mga kababayan natin. At sa usapin ng budget, mga anomalya, naku po, dito tayo matuto, dito talaga natin malalaman ang lahat na katotohanan sa sinasabi ni Mayor Macalong. Dahil ito pong si Toby Chanco ay kalyado, no, ni Tambaloslos, at kung may mas nakakaalam ng mga sikreto, anomalya sa pag-budget, no, lalong-lalo na sa pinaka-the most controversial, no, most corrupt budget for 2025, mga kababayan natin. Anyway, pakinggan natin, no, kasi alam nyo, sa mga ganitong klaseng usapin, kung gusto natin malaman ang katotohanan for accountability and transparency, hayaan natin na magsasalita po sila. Kasi ang tunay na makikinabang dito ay ang taong bayan, at malalaman natin kung ano talaga ang tunay na sikreto nitong si Martin Romualdez at ang kanyang kalyado na mga kawatan. Kapag may bumaliktad na isa lang sa kanilang kalyado, sigurado sunog sila lahat. Ito na nga, kumanta na si Toby Chanco. At yan po yung ating bigyan ng reaction, mga kababayan. Okay, let's go. Congress ang sinasabihan niya noon. Di ba? Una, di ba? Unang-una yung small committee. Kasi bakit ba yung small committee? Kasi ang yung iba, ang kino-concentrate nila is BICAM, di ba? Yung BICAM, sa huli na yan. Ang unang paraan o unang opportunity na magkaroon ng insertion or amendment is doon sa small committee. Kasi ang nangyayari dyan, magkakaroon ng hearing, di ba? Budget hearings. Then interpellation. Isipin mo, magtatanungan kami. Ang tagal, siguro, halos 2 buwan yon, tapos inaabot ng gabi. And then, lahat ng bills na pinapasa namin, huwag muna yung budget, lahat ng bills, ang rule dyan sa House is committee amendments. After the interpellation, after magdebate, syempre ma-realize ng committee baka dapat may amendments. So introduce nila committee amendments. And then, pagkatapos noon, yung members are free to introduce their individual amendments. Okay? Free to introduce their individual amendments. Tapos, tsaka mo aprubahan ng second reading, tapos wala nang babaguhin. Dapat. Tama? Dapat. Doon sa budget, na pinaka-importanteng batas, baligtad ang nangyayari. So magkakaroon ng committee amendments, tapos ng committee amendments, magmo-motion ang majority to discuss the individual amendments, but they will move to create a small committee of 4 persons. Chairman ng Committee on Appropriations. That was Zaldico? Yes. Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader, and Minority Leader. So, sila lang? Sila lang. No, then ganyan. Oh. So, i-nominate yan. Then we will approve on second reading, but giving them authority to accept the individual amendments and to decide on the individual amendments. Paano nangyari yun? So, ibig sabihin, in-approve namin itong version na to, tapos yung small committee, binigyan namin ng kapangyarihan na baguhin kung ano man yung in-approve namin, at yun na ang magiging final version. Pagbalik namin pagkatapos ng bakasyon, makukuha namin yung libro. Bago na. Kung ano yung ginawa ng small committee, at yun na yun. Nako po, mga kababayan po natin, no? Mas matinding mga anomalya po ang ginagawa pala nila dyan sa loob ng House of Representatives. Matindi pala yung ginagawang mikos-mikos dyan, mga kababayan natin, no? At dito sa one-on-one interview, no, ni Toby Chanco, isa-isa niya pong idinitalye kung paano po, no, dinadaya, kung paano po nila minamanipulate ang budget. Buo-buo po sila ng tinatawag nga na small committee. At ang una daw po na i-abolish nitong bago na chairman ng Committee on Appropriation na si Representative Swansing. Ako, mga kababayan po natin, yang si Representative Swansing, isa ring buhaya yan. Yan po yung buhaya na bumabanat din kay BP Sara at galit na galit kay BP Sara, no? Siya ngayon ang pinahawak ni Tamba ng Committee on Appropriation. Pagkatapos, no? At dito pala inamin din ni Toby Chanco na talagang sila yung sumibak doon kay Zaldico dahil sa nadiskubre nga itong mga blanco. So tapos pinalit si Kimbo. Ito si Kimbo naman
ay putya, no, hayop na yon ay kumanta rin. At inamin na hindi sila yung nag-fill up ng mga blanco, kundi yung mga staff na lang daw po nila, no, mga kababayan. And lahat po yan ay pinatotohanan, lahat na anomalya, lahat na allegation dito sa mga anomalyang budget, lahat yan pinatotohanan ni Toby Chanco. So ano pa yung lusot dito ni Martin Romualdez? Yung mga nagsasabi, yung mga nagde-defensa, yung mga buhaya na nasa Kongreso ngayon, talagang mahiya naman kayo dapat. Dahil bulgar na ang inyong ginagawa. Lalong-lalo na po itong si Martin Romualdez, ang tindi, no? Si Martin, asawa niyang anak niyan, lahat nasa Kongreso. Parang House of Romualdez na po yung Kongreso at kontrolado na nila ngayon. Kaya talagang itong sila Abante, no? Lahat dyan, na mga kasabwat nila, mga nakikinabang, no, ay gustong-gusto itong si Martin Romualdez. Kasi nga, tingnan nyo naman kasi kung gaano kalaking budget allocation na nakukuha nila kapag sila ay dikit kay Martin Romualdez. Yun, tingnan nyo. Yung 7-7, pinatunayan din yan ni Toby Chanco. Yari tayo dito. Dagdag, may bawas. Hindi naman pwedeng puro dagdag kasi hindi mo pwedeng lakihan yung budget, di ba? Kung 100 piso yan, 100 piso, iikot-ikutin mo na. So may mababawasan, may madadagdagan. In-approve mo na. May mabawasan, may madagdagan. Kaya nila pilit tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Ang palusot nila dahil hindi daw kailangan ng OBP. Hinayaan nila ma-abolish yung mga proyekto ng Office of the Vice President, no? Na napaka-importante yung medical assistant, yung burial assistant, tinanggal yan. Pinasara yung ibang satellite offices dahil hindi binigyan ng budget nitong si Martin Romualdez. Kasi pilit nilang dinadagdag doon sa mga insertion ng kanilang opisina. Nako, nagkabulgaran na dito. Paano ka pa aangal doon? Hindi ka na pwede umangal dahil sa third reading, Sabi, walang karapatang umangal. yes or no na lang yun, wala nang amendments. So yun ang sinasabi ko na baguhin, di ba? Okay, pumayag silang baguhin. Pero hindi sila nag-commit na yung individual sabi nila gagawa ng subcommittee on budget transparency. Subcommittee on budget amendments. Yan ang ano. Pero hindi sila nag-commit na individual amendments will be discussed in plenary. So bakit hindi mo i-discuss? Ang sinasabi nila kasi there are 1,000 lines of budget, matagal kung individual amendments. Ang punto ko naman, lahat ng bill ginagawa namin Kung matagal yan, trabaho namin yun, bait namin iso-shortcut. Majority ako, di ba? Tapos nung nagbotohan lang ng 20th Congress, siya ako nag-independent. Balikan natin, 15th Congress, I was a member of the majority for only 1 year. Kasi hindi ako sang-ayon doon sa proseso ng pag-impeach kay Chief Justice Corona. And I voluntarily left, hindi ako tinanggal. I resigned my committee chairmanship. So, okay rin ang taong ito, may prinsipyo rin, no? Pero syempre, no, kalyado niya yung nakaupo ngayon, kaya talagang dikit din ito. So, sadyang hindi lang sila magkasundo ngayon ni Martin Romualdez. Palagay ko mga kababayan, no, itong si Toby Chanco, itong si Joke Prasco, itong si Benitez, palagay ko lang ito ay ginagamit lang na proxy ni Bongbong Marcos laban kay Martin Romualdez. Hindi niya directly mabanatan si Martin Romualdez sa anomalya, sa nangyayari ngayon sa budget sa House of Representatives. Pero ang ginagamit niya as proxy na umaatake ngayon kay Martin ay itong si Toby Chanco, Joke Prasco at si Benitez. Tingnan nyo, sino na ngayon ang nakakasama travel abroad ni Bongbong Marcos? Diba si Joke Prasco na? At tingnan nyo ngayon mga kababayan natin, no? Sino yung bumabanat naman sa secretary ng Department of Tourism na asawa ni Joke Prasco? Tauhan ni Martin Romualdez. So, ito na ngayon, away-away na sila. Ang sabi ng iba, posible ito ay estratehiya lang po nila. Pag kunwari, magkaaway si Martin at itong si Bongbong Marcos para mabudol tayo. Pero palagay ko lang mga kababayan po natin, hindi lang ito pambubudol, kundi sadyang ramdam ni Bongbong Marcos, no, na lalo siyang malulugmok sa pagdikit niya kay Martin at sa pagkukontrol sa kanya ni Martin. Kaya palagay ko gagamit siya ng mga proxy. And nakita ko hindi tatagal si Martin Romualdez dito dahil dahan-dahan na ini-expose, dahan-dahan din na matanggal itong si Martin. Iyon ang nakikita ko dito mga kababayan. So masisira talagang karir ni Martin Romualdez dito, lalong-lalo na hindi niya kayang mapa-impeach ang ating mahal na Vice Presidente. Marami pa siyang ibubulgar mga kababayan natin. So pakinggan natin yung ibang part. I said I'll be an independent. So 15th Congress yun. So 15th Congress,
since same leadership sa 16th Congress, hindi nag-independent rin ako noon. 17th Congress, I was for Binay, natalo. Ang hirap makapagdagdag siguro ng 1 billion o 1.5 billion. Para sa proyekto. Merong nakakapagdagdag ng 1.5 billion. Siyempre, yung mga malalapit sa speaker, mas malaki doon. Pero ito, grabe to. Oo. Pero yung kaming mga ordinary congressmen, hindi kami makakapagdagdag doon. Di ba katulad, let's be very open. I'm perceived to be close. Di ba? Because you are a relative in a way. By affinity. By affinity, Yes. oo. Hindi ako nakaka-request ng additional na 1 billion. You can't? Well, okay. Kaya nga sabi ko 2025 budget, walang dagdag na 1 billion sa akin. Oo. So It's much paano less. to? Itong mga distritong ito na itinuro mo, ang makadagdag 18 billion, 19 billion. From the NEP, from the NEP. Oo, from the NEP. So, do you want, wag na lang NEP ang basihan? Gaan na lang. Ano yung tamang basihan? No, because this is the additional eh. Yan. The NEP is the budget of the President. This is based on sa proposal ng DPWH, ito ang para sa distrito na ito. So, paano nangyari yun? Siguro, para sa transparency, kaya nga tanong natin yung small committee. Saan ba yan? Sa small committee ba yan? O sa Bayikam ba na dagdag? O saan? Okay. Now, Representative Tiangco, were you not a part of the Appropriations Committee at one point? I was vice chairman. Ang dinipensahan ko doon is... Kasi baka mapulaan ka. Hindi, okay lang. Sabihin I nila, was not a bakit member of the... So parang handa na rin siya na mapulaan, mga kababayan natin, no? Okay lang daw kung mapulaan siya. So, basta masira lang at malaglag itong si Martin. I was not a member of the BICAM. Okay. I was never a member of the BICAM. Okay. Okay lang pala kasi vice chair of Committee on Appropriation siya, pero hindi siya part ng BICAM. Kaya ngayon, so, nakakasigurado siya na ligtas siya. Kasi ang issue na tinatanong sa budget ay bicameral report. I was not a member of the small committee. Ang dinipensahan ko noon, the last budget, for 3 budgets, ang dinipensahan ko doon is the should. And, okay, yeah, buti... Ito tanong to ng pangkaraniwang tao. Can the President rein in on the Speaker? Yan, magandang tanong, mga kababayan. Karen, it's a difficult... I mean, sometimes I text the President Pero pwede talaga ma-influensyahan, mga kababayan natin. Unsolicited suggestions, but the speakership is one thing. It's so sensitive kasi baka pag hinalaan ako na interesado lang ako sa posisyon ng speaker. Pero syempre, kahit i-deny mo, alam namin na interesado ka. Sadyang naisahan ka rin ni Martin kasi si Martin, no, magulang to eh. Talagang pasimula pa lang ng 20th Congress, puta, no, pinanguliktan niya na lahat. Malamang yung permahan na yan nagkaabutan na, no? Nagkapatakan na. So it's one thing na hindi ko siya makausap directly. Were you Ayun ang umamin ni Tiangco. Pero alam natin na may mga pag-uusap sila dyan. ever a contender? I mean, set the record straight. I'm reading, you were a contender, Albi Benitez was a contender. Were you making proactive moves? No. You name me one congressman na kinausap ko. Ang nangyayari noon is because nga, of course, mahirap to. Kasi wala Mahirap ba? naman aamin. And I understand why. Because nga, papunta tayo doon sa susunod, natakot sila doon sa mga soft, di ba? But right after the elections, madam, even up to the last day, even up to Sunday, ang tanong, wala pa bang utos ang Malacanang? Wala. So lahat ng mga kongresista, mga kababayan po natin, ay nag-iintay, no, ng utos ni Bongbong Marcos. At yung dahil dikit nga itong si Toby Tiangco, dito kay Bongbong, siyang tinatanong kung ano daw po yung utos ni Bongbong Marcos patungkol sa speakership. So, sinasabi ni Toby Tiangco ay hindi daw po nakialam itong si Bongbong sa pagpili ng House Speaker. Okay? Sige. Bakit? Wala siya mapagawang flagship project kasi kinukuha ng Congress. Ay nako, mukhang matinding paninira ito talaga kay Martin, ha. Mukhang gusto na talaga nila ilaglag si Martin. Patuloy mo yan. Tuloy mo. Wala daw pong flagship project itong si Bongbong dahil ang budget para sa mga flagship project ay kinukuha nitong Kongreso ni Martin Romualdez. Yung budget ng presidente para sa malalaking proyekto. That is terrible. Wow. Di ba tas nilalagay nila doon sa ang program, appropriate ito, lalagay nila sa program para sigurado ang program mapupunta yung kanya.
So it's the president technically who's suffering from this. Yes. Kaya nga alam ko yung pinanggagalingan, di ba? Kahit hindi directly, alam ko kami yung ano. Oo, yung mahiya naman kayo yun. Kasi kayo yun. Kami yun. So, paano namin imbestigahan sa sarili namin? So, ang nangyari niya, paano namin imbestigahan yung sarili namin? Oh, ayan, nagkapulgaran na rin, di ba? Mga kongresista nga. March 24, Siyempre, kasama yon si Bongbong. I was called to a meeting. Itong pagsalita ni Toby Chanco, napansin ko dito mga kabayan po natin, gustong ipabagsak si Martin Romualdez, pero gustong linisin itong si Bongbong Marcos o ilayo sa pagkadamay itong si Bongbong Marcos sa matinding anomalya ngayon ng budget sa House of Representatives. Ilaglag si Martin Romualdez, pero sabihin na walang kinalaman si Bongbong Marcos, sabihin na walang proyekto si Bongbong Marcos dahil lahat ay kinukuha ni Martin Romualdez. Pero siyempre ako naniniwala na yan ay sa buhatan yan. Sa buhatan ni Martin, sa buhatan ni Bongbong, sa buhatan ng lahat na nasa gobyerno. Kaya wala po tayong proyekto. At sila yung kumukulimbat ng pera ng taong bayan. Yung mga anomalya sa flood control at kung ano-ano mga proyekto na panggobyerno na hindi napapatupad. Para sa aking personal na opinion, ito po ay may sabuhatan. At itong sinasabi ni Toby Chanco is para linisin lang itong si Bongbong Marcos at lalong idiin itong si Martin Romualdez. Kaya kung mayroong proxy war sa pagitan ni Bongbong at ni Martin Romualdez, ang kanyang ginagamit ni Bongbong ay itong mga kongresista na ngayon ay nagsasalita para ilaglag itong si Martin Romualdez. Tama, di ba? So kung kayo po ay pabor o hindi man sa ating komento patungkol sa isyong ito, bukas po yung ating comment section. And of course, huwag kalimutan, i-like naman po at i-subscribe ang video natin. Thank you po and God bless sa atin lahat, mga kababayan.